Pagpapos po sa akin sa Leviticus chapter 20, verse 34. Amen. Sabihin mo ito sa mga Israelita, mula sa ika-15 araw ng ika-7 buwan, magsisimula ang pistahan ng mga tolda. 7 araw ito itong pagdiriwang. Amen. Today is Thanksgiving Sunday. Today po ay Thanksgiving Sunday. Thanksgiving celebration begins from Moses' Law. Ang Thanksgiving celebration po ay nagsimula sa Moses Law. So this is one of the 6 fiesta in Israel. Ito po ang mga aral na piyesta sa Israel. Israel has 6 feasts of Leviticus. Ang Israel po ay may aral na pista. At ano kaya ang kahulugan nito? The Jewish calendar is different from our calendar. Ang kalendaryo po ng mga Jews ay iba po sa kalendaryo na meron tayo ngayon. Between these two, there are 3 months gap. So sa dalawang kalendaryo po nito, meron po pagitan ng 3 buwan. For example, the Passover is January 14 in Jewish calendar. Halimbawa po, ang Passover ng pista ay January 14 sa Jewish calendar. But according to our Roman calendar, it is April 14. Pero sa calendar po natin sa Roman calendar, yun po ay April 14. So I will change the Jewish calendar to our Roman calendar and then I will tell you. So sa prinsipyo po, pabalitan ko ang Jewish calendar, babalitin ko rin ang ating normal calendar. There are meanings of these 6 feasts and there are also education. So meron po ang kahulugan ng ating na pista na to at meron siyang tinuturo sa atin. Number 1 is the Passover, Ang una po ay pista ng Pasko. April 14. Ito po ay ginagawa April 14. The Passover means Jesus' death. Ang ibig sabihin ko ng pista ng Pasko ay kamatayan ni Jesus. The teaching is to receive the forgiveness through the blood of Jesus. Ang katuruan po dito is tanggapin mo ang kaligtasan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Believe Jesus and receive the forgiveness. So, mananampalataya ka kay Jesus, tapos tanggapin mo ang kaligtasan. The second is the first fruits. So, ang pangalawa po, itong pista ng unang bunga. This means the resurrection of Jesus. Ito po ang tumutukoy sa muling pagkabuhay ni Jesus. It teaches that you have to have hope of bodily resurrection. Tinuturuan tayo na dapat meron tayong pag-asa o kaya muling pagkabuhay ng ating katawan. Jesus resurrected as a symbol. Si Jesus po ay muling nabuhay bilang isang halimbawa. Therefore, you will also have a bodily resurrection. Kaya katulad nito, kayo din ay magkakaroon ng muling pagkabuhay ng katawan. The third feast is Pentecost. Ang pangalawang pista ay pista ng Pentecostes. Around June 9. Ginagawa po ito ng mga June 9. So Pentecost means the Holy Spirit. Ang Pentecost, ito ang patungkol sa banal na Espiritu. The teaching is that you have to receive the Holy Spirit and live according to the teaching of the Holy Spirit. Ang katuruan mo dito is tanggapin mo ang bautismo ng banal na Espiritu at mamuhay ka ayon sa turo ng banal na Espiritu. The fourth is the Day of Trumpet. Pangapat po ng pista, pista ng mga trumpeta. This means the resurrection of the saints of Christians. Patungkol po ito sa muling pagkabuhay ng mga mananampalataya o ng mga banal. The teaching is to participate in the first resurrection. So ang tinuturo po sa atin dito ay makidalo tayo sa muling pagkabuhay dito sa unang pagkabuhay. The fifth is the Day of Great Atonement. So ang panglima po, ito ang araw ng pagtubos sa kasalanan. This means our bodies will receive the forgiveness. Sinasabi dito na ang katawan natin ay makakatanggap ng kapatawaran. Therefore, the teaching is to receive the forgiveness of your body. So ibig sabihin, ang turo dito ay tanggapin mo ang kapatawaran ng iyong katawan. The sixth is the Feast of Ingathering.
ay pista ng mga tolda. Another term is the Feast of the Tabernacle. So, ingathering o kaya tabernacle. This means entering the kingdom of God. Ibig sabihin po nito, pumasok ka sa kaharian ng Diyos. But this is to be the great Christian and enter the kingdom of God and live there forever. So, ang katuwaan po ng pista ng mga tolda ay maging isa kang bibli, Kristiyanong bibli, at pumasok ka sa kaharian ng Diyos. Today is the Old Testament Tabernacle Feast. So, ngayong araw po, ang pista ng mga tolda sa Luwang Tipan. We go to be Thanksgiving Day. Pero sa panahon natin, tinatawag po natin Thanksgiving. Thanksgiving Day has two meanings. Ang Thanksgiving po ay may dalawang kahulugan. Thanksgiving Day is to harvest the rain and start in the bodega and then give thanks to our God. So, ang Thanksgiving po ay mag-aani sila, ipapasok nila ang naani sa bodega, tapos magpapasalamat sila sa Diyos. Therefore, the Thanksgiving Day tells us about two things. Kaya ang Thanksgiving Day ay necessary patungkol sa dalawang bagay. The first is the material harvest on earth. Una, ito yung material na pag-ani mo dito sa lupa. The second is the soul harvest entering the kingdom of God. Ang pangalawa, ito yung pag-ani ng kaluluwa mo para makapasok ka sa langit. So I will tell you about this too. Yan po ang dalawa ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Today we have to use our brain So today, kailangan ng pagganahin ng inyong mga isip to understand the teaching. para maintindihan niyo yung katuruan. There are many non-spirit in the Philippines. Sa Philippines po, maraming monk spirit. Especially in Mindanao, there are non-spirit. Lalo-lalo sa Mindanao, meron spirito ng monk. Non-spirit is that the eyes are loosened, Ang monk spirit, ito yan. Yung mga monk, wala nang focus. mouth is open. Yung bibig mo nakabukas. Whatever I say, people don't understand. So ano nga yung sabihin mo, hindi nyo maintindihan. There were some students from Mindanao. Meron mga ilang estudyante mula sa Mindanao. Few months ago, they were full of the non-spirit. Mga nakakailang buwan, punong-puno talaga sila ng spirito ng monk. I was teaching very simple English, but they could not understand. Nagtuturo po ako gamit ang simpleng English, hindi lang maintindihan. But that's when I saw the faces, a lot of non-spirit already left. Pero last week, nakita ko po sila, marami lang sa mga monk spirit na to. In the name of Jesus, I command the non-spirit to go away! Amen! So the Lord, we must understand the teaching. Para lahat ng mga members maintindihan ang katuruan ngayong I umaga. will tell you two harvest. Dalawang pag-ani ang gusto kong ibahagi sa inyo. One, material harvest. Una, pag-ani ng material. The second, spirit and soul harvest. Pangalawa, pag-ani ng ating spirito at kaluluwa. First of all, I will tell you about material harvest. Tingnan mo muna natin ang pag-ani sa material. Great Thanksgiving. One Thanksgiving Sunday is teaching how to choose the materials for life. So, ang ngayong Thanksgiving, tinuturuan tayo kung paano mo mamili ng material dito sa mundo. It means it teaches how to be rich. Ibig sabihin, tinuturuan tayo paano yumaman. Do you want to be rich? Gusto niyo mo yumaman? You can be rich. Pwede mo kayo yumaman. John 14:6, Jesus said, I am the way. Sabi ko sa John 14:6, ako ang daan. Jesus knows the way. Si Jesus po ang nakakaalam sa daan. Jesus is the way. Si Jesus po ang daan, amen? Jesus knows the way to heaven. Alam mo ni Jesus ang daan patungo sa langit. Jesus knows the way to receive spiritual salvation. Alam mo ni Jesus ang daan para matanggap mo ang spiritual na kaligtasan. Jesus knows how to be healthy. Alam ni Jesus ang daan para maging malusog ka. Jesus knows how to be rich. Alam ni Jesus paano ka yumaman. Jesus teaches the ways. Si Jesus po ang nagtuturo ng daan. If you want to receive forgiveness, Kung gusto mo din matanggap ang kapatawaran, you have to believe that Jesus died for you. dapat maniwala ka na si Jesus ay namatay para sa iyo. If you want to be healed, Kung gusto mo bumalik, then you have to invite the pastors and then receive a prayer. mag-invite ka ng mga pastor at tumanggap ka ng panalangin. If you do be born again, Gusto mo mag-born again? start the Bible, Aralin mo ang salita ng Diyos. receive Holy Spirit. Tanggapin mo ang banal na Espiritu. If you want to enter the kingdom of God, Kung gusto mo pumasok sa kaharian ng Diyos,
obey the teaching of the Holy Spirit. Sumunod kayo sa katuruan ng Banal na Espiritu. Hallelujah. Amen. Jesus is the way. Si Jesus ang daan. When I was in Korea, I was an assistant pastor. I taught our young Korean children this song. Nung nasa Korea po ako, isang assistant pastor, at tuturo po ako ng mga bata. The way to enter the kingdom of God. Ang kawagan po niya, ang daan para makapasok sa langit. So last Friday, I taught our students. Kaya nung last Friday, tinuruan ko po yung mga estudyante. I will explain first, and then we will see. So, explain ko po sa inyo, tapos, hindi po natin magkakasama. Please repeat that for me. Sumunod po kayo sa akin. 천국에 들어가는 길은 천국에 들어가는 길은 엉타임 천국에 들어가는 길은 들어가는 길은 the way to enter the kingdom of God. ang daan para makapasok sa langit. 예수님 뿐이지요. 예수님 뿐이지요. 예수님 뿐이지요. 예수님 뿐이지요. 예수님 뿐이지요. 예수님 뿐이지요. Only Jesus. 할렐루야. Si Jesus lamang. 황금집으로 황금집으로 가는 길도 가는 길도 the way to the kingdom of the way to the house of God. ang daan papunta sa iyong bahay. 예수님 뿐이지요. 예수님 뿐이지요. 예수님 뿐이지요. 예수님 뿐이지요. 예수님 뿐이지요. 예수님 뿐이지요. Only Jesus. Ay si Jesus lamang. 다른 길은 다른 길은 other way. walang ibang daan. 다른 길은 다른 길은 없어요. 없어요. wala. wala. Other ways wala. walang ibang daan. 천국에 들어가는 길은 천국에 들어가는 길은 예수님 뿐이지요. 예수님 뿐이지요. 할렐루야. Amen. We try to sing. Sumunod ko na ng ibig. Pakituloy po ang music. Please follow their motions. Kaya gawin mo kayo, sumunod ko tayo sa kanilang motion na yan. What's the way to enter the kingdom of God? Sino po ang daan para makapasok sa langit? 예수님 뿐이지요. Si Jesus lamang. How can you receive the forgiveness? Paano ka makatanggap ng kapatawaran? 예수님 뿐이지요. Si Jesus lamang. How can you be rich? Paano naman? Yesu님 뿐이지요. Amen. Jesus is the
way. Si Jesus po ang daan. So November, December, next January, continually when Jesus come. From November, December, hanggang January, marami po mga Korean visitors na darating. Today the summer is Yung summer po today, So when they come, you can talk to the Korean pastors. so pag dumating po sila, pwede po sabihin sa kanila. 목사님, Usalin, 다른 길은 없어요. wala po ibang daan. 예수님 뿐이죠. Si Jesus lamang. 예수님 뿐이죠. Si Jesus lamang. 예수님 뿐이죠. Si Jesus lamang. Amen. They will be amazed. They will be amazed. Baka sa po yung mukha, bigyan pa ng pera. 우리 회장님, 다른 일은 없어요. Asala, 예수님 Yesunin, 뿐이죠. Punisyo. 할렐루야. Amen. Jesus says how to do it. Tinutulungan ko tayo ni Jesus kung paano yung ama. Matthew chapter 23, verse 23. Sa Matthew chapter 23, verse 1 to 3. 자, 우리 together. 1, 2, 3, go. Pahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkupal. Nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi ng maliliit na halaman mula ng yerba buena, duda at bina. Ninyong isagawa ang mas mahalagang puro sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito: katarungan, pagkahabag, at katapatan, na hindi kinayuntaan ang ibang utos. Amen. Tayo sa mga. Ang haba ko talaga ng Tagalog. Jesus said, practice Sabi ko ni Jesus, mag-practice justice, justice, mercy, mercy, and faithfulness. at faithfulness. And also, do not neglect the plan. At huwag po natin inineglect ang ikasampo, pati ito ng scripture. A plan means tithing. So, ang plan ay ikasampo, ito po ay tumutukoy sa ikapo. Jesus Christ us to over tithing. Inuutosan ko tayo ni Jesus na magbigay ng ikapo. Why? Bakit? Because if you offer tithes, God promised to pour out the blessings. Dahil kung magbibigay ka ng ikapo, namangako ang Diyos na ibubuhos niya sa iyo ang pagpapala. Malachi chapter 3, verse 8 and verse 10. Basahin ko natin sa Malachi chapter 3, verse 8 and 10. 1, 2, 3, go. Ang tanong ko naman, matuwid ba ang pagtatakawan ng tao ng Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Jesus said, tithe is mine. Sabi ni Jesus dito, ang ikapo ay akin. What is a whole tithe? Kung gano'n, ano po ba ang sinasabi na full time? Buong ikapo. Tithes and offerings. Sabi ko dito, mga ikapo at mga handog. Both are plural. Dalawang silang plural. Tithes, Mga ikapo. offerings. Mga handog. There are many kinds of tithes. Ibig sabihin, maraming klase ikapo. There are so many kinds of offerings. Marami na pong klase mga handog. They are all a whole tithe. Pero kapag pinagsama natin ito, tawag natin buong ikapo. Jesus God said, the whole tithe is my food in my house. Sabi ko ng Diyos na ang buong ikapo, yan ang pagkain ng kanyang tahanan. If you offer whole tithe to my house, then I will open the gates of heaven. Kaya kung ibibigay mo ang buong ikapo mo sa tahanan ng Diyos, bubuksan niya ang burungawan ng langit. And pour out the blessings. At ibubuhos ang masaganang pagpapala. You will not have enough room to receive all that stuff. At sa dami ng pagpapalang to, kulang ang sakto. Repeat after me. The whole tithe is So, sumunod po kayo sa akin, the whole time is tithes and offerings. tithes and offerings. Now we list the tithes first. Tingnan muna natin yung mga ikapo. There are three kinds of tithes. Meron po tatlong klase ikapo sa lumatipan. The first tithe is to offer to the people of God, His church. Yung una pong ikapo, ito yung ikapo na ibinibigay mo sa simbahan. What is the purpose? Para saan yun? That is for the salary of the pastors and workers in the church. Yun po ay para gamitin na ang
salary ng mga pastor at workers ng simbahan. God said over every year. Sinabi ng Diyos, every year ka maghahandog. Numbers 18:21. Sabi ko sa bilang 18 verse 21, 1, 2, 3, go. ang bahagi ng mga Levita ay ang 10 bahagi na ibibigay ng Israel. At ito ang nag-uukol sa kanilang paglilingkod sa taon ng tipanan. Give to the Levites the whole thing. Sabi, ibigay daw po ang buong ikapo sa mga Levita. Why? Bakit? For the work they do and don't have to wait. At ito ang nag-uukol sa kanilang paglilingkod. So the first time is pastor salary. So, ang unang ikapo po natin, ito po ay salary, sahod ng mga pastor. There is second time. Meron po pangalawang tithes. The second time is what we to use. Ang pangalawang ikapo, ikaw ang gagamit. I and my family will use this time when we serve God. So, ito po ang ikapo, ako at ang pamilya ko ang gagamit kapag naglilingkod kami sa Diyos. Deuteronomy 14:22, 23. Basahin mo natin, 1, 2, 3, go. Pupunan ninyo ng 10 bahagi ang inyong ani tatlong taon. Ang 10 bahagi ng inyong ani, anak, langis, at ang panganay ng inyong mga alagang hayop ay doon ninyo kakainin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh, upang siya ay inyong mapamahalaan. God says, set aside a time. So dito, sinasabi ng Diyos, magtatabi ka pa ng 10. Number 2, eat the time. Pero sabi niya, kainin, ikaw ang gagamit. You will eat. Sino kakain? You will eat. Ikaw ang kakain. Where? Saan? In the presence of the Lord. Kakainin sa lugar na pipiliin ng Diyos. In the church. Sa simbahan. Then what will be the result? Ano po ang magiging resulta? And there in the church, you will learn to revere the Lord your God. Upang siya ay inyong maparangalan. So when we have special activities, So ako meron po tayo ng special activity. just Grand Thanksgiving celebration, Katulad ng Grand Thanksgiving celebration. then we use this money. Yung gagawin natin pera, itong pangalawang ikapo natin. Buy goat, goat, Bibili ka kaya kambing, baboon, baboy, duckling, bibe, pizza, 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 rice, kanin, bigas, ulan, chicken, manok, and then we will eat. tapos kainin mo. And then we have to learn the word of God, how to serve God. Tapos pag-aaralan natin ang salita ng Diyos kung paano maglingkod sa Diyos. The third time Pangalawang ikapo na po tayo. is the time to give to others. Ang pangalawang ikapo, itong ikapo na binibigay natin sa ibang tao. We use this for helping the poor. Ginagamit po natin ang ikapo na ito para tulungan ang mahihirap. First, second, every year. Ang unang ikapo, pangalawang ikapo, taong-taong mo yan binibigay. But this time giving to the poor every 3 years. Pero itong pangalawang ikapo na binibigay natin sa mahihirap, binibigay po natin to isang beses sa tatlong taon. Deuteronomy 14:28-59. Basahin mo natin, 1, 2, 3, go. Tipunin ninyo ang 10 bahagi ng inyong ani tuwing 3 taon. Ito ay ibibigay ninyo sa mga Levita. Yamang wala silang kaparte sa inyong lupain. Bibigyan din ninyo ang mga dayuhang kasama ninyo, ang mga ulila at ang mga balon. Kapag ginawa ninyo ito, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong mga gawain. Amen. When? Kailan? 170 years. Pagbibigay ka daw tuwing 3 taon. Bring all the tithes, store where? So, dadalhin mo, tapos na mo ilalagay, Store it in your town. lalagay mo sa crown, Barangay hall. sa barangay hall. But if you bring all to the barangay hall, then all the people will take it. Pero kung lalagay mo sa barangay hall, kukunin ng mga tao yan. So bring to the church. Kaya dalhin mo sa simbahan. So the Levites, Para mga Levita, the foreigners, ang mga dayuhan, fatherless, ang mga ulila, the widows, ang mga balo, they come and eat. ay makapunta sa simbahan at makakain. Also, sir, Ano ang resulta nun? so that then God may
will bless you in all the work of your doing. Pag ginawa natin to, pagpapalain tayo ni Yahweh sa lahat ng ating mga gawain. Charity offering. Ito po ang charity If you offering. offer charity offering, the Lord will bless whatever you do. Kaya kung kayo po ay nagbibigay sa charity offering, ano yung pagpapala? Pagpapalain ka sa lahat ng ginagawa mo. If your work, if your business are not successful, do it. Kung meron kang trabaho, o kung ang negosyo mo ay hindi mo successful, gawin mo po. God promised to bless you in all the work of your hand. Dahil pinapangakuhan ka ng Diyos sa pagpapalain niya lahat ng iyong mga ginagawa. This is the charity offering. Ito po ang charity offering. Luke chapter 6, verse 8. Sa Luke chapter 6, verse 38, basahin po natin magkasama. 1, 2, 3, go! Magbigay kayo at kayo ay bibigyan din. Gustong takal, 60, liblib at umaambon pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Jesus promised, give, Nangako si Jesus magbigay. and it will be given to you. Kung gano'n, kayo'y bibigyan din. And the blessing will be poured into your lap. At ang pagpapala na ito ay ibubuhos sa iyo. The first and second times, we have to offer once a year. Ulitin mo natin, ang una at pangalawang ikapo ay binibigay natin taon-taon. The third charity tithes, we offer once every 3 years. Pero ang pangatlong ikapo ay binibigay natin isang beses sa taon-taon. Sa yearly basis, we will change to monthly basis. So dahil taon ang pinag-usapan natin, nakakalito, gawin mo natin per month. If our income is 10,000 pesos, yes. So sa isang buwan, sabihin natin, ang income mo ay 10,000 pesos. Then, how much is the tithe given to the church? Kung gano'n, sa 10,000, magkano ang tithes mo sa church? 1,000. 1,000. How much is the tithe that I will use? Kung gano'n, magkano man yung pangalawang ikapo na gagamitin mo? 1,000. 1,000 din. How about charity tithe? Magkano naman po ang pangatlo, yung charity tithe? 333 pesos. 333 pesos. So, total, how many percentage? So kung itutunan mo natin yung percentage, magkano ang percentage na tithes? Monthly 23.3. So sa isang buwan, 23.3%. Wow. But actually, the Lord commanded, if you want to be rich, additionally, you have to offer offerings. Pero sabi ng Diyos, kung gusto mo pagpalain ka, kailangan mo pang magbigay ng mga handog. What are the offerings in the Old Testament? Ang tanong, ano ba yung mga handog sa lumang tipan? Deuteronomy 12, verse 6. Tingnan mo natin, basahin natin magkasama, 1, 2, 3, go. Tubunin niyo siya sa sasapatin, at tubunin niya alay ang inyong mga handog na susunugin ang commitment offering, at iba pang handog, Sunday and Wednesday offering. Tulad ng ikasampung bahagi, handog mula sa inyong ari, special offerings such as birthday, marriage, and baby dedication offerings. Wow. How about today's offerings? Kung yan yung sa lumang tipan, ano naman po sa atin ngayon? Ano yung mga handog natin? Because we do not follow Old Testament festivals. Dahil hindi naman po natin magaya ang mga pista sa lumang tipan. We offer New Year offering, Tayo po ay nagbibigay ng New Year offering, Holy Week offering, sa Holy Week offering, Easter Sunday offering, Easter Sunday offering, Thanks offering, Thanksgiving offering, Christmas offering, Christmas offering, Year-end offering, Year-end offering, Mission offering, Mission offering, Charity offering, Charity offering, Bible school support offering, Bible School support offering, TN Youth support offering, Young Kids and Youth support offering, etc. at iba pa. If you offer our tithes, what will be the result? Pero, kung ibibigay po ninyo ang inyong buong ikapo, ano po ang magiging resulta? I promise to open the gates of heaven. Ano ang pangako ng Diyos? Uusan niya ang dungaw ng langit. Not only one gate, many gates. Hindi lang po isang pintuan. And God will pour out the blessings. Kung ibubusan niya ang malaking pintuan at ibubuhos niya ang masagalang pagpapala. The gate of money, open. Ang pintuan ng pera, bubusan ng Diyos. And the gate of happiness, open. Bubusan ng Diyos
gates will be open and guarded for us. Lahat ng pintuan sa langit, buhusan ng Diyos at ibubuhos niya sa iyo. Amen! Amen? Amen! Amen! Oh my God! You are saying Amen in your heart. Oh my God! Oh my God! Sa inyong bibig sinasabi niyo, Amen. Pero ang inyong puso ay, oh my God. If you offer 23% of our income, how can we survive? Naisip niyo siguro, kung magbibigay kami ng 23% ng pera natin, paano kami mag-survive? Even Korean church members are thinking like that. Ganyan din po mag-isip ang mga Korean church members. 2 years ago, I had colon cancer. Nakaraang ilang mga taon, nagkaroon po ako ng colon cancer. When I need the money, God opened the gates of heaven and poured out the money. Kung kailangan ko ng pera, binusan ko ng Diyos ang mangaw ng langit at binuhos niya ang pera. The people whom I know, they sent the money. Yung mga tao na kilala ko, nagpadala ko sila ng pera. There was someone gave me 40,000 pesos. 400,000 pesos. Meron po isang tao na bigay sa akin ng 400,000 pesos. For 1 year, I received almost 4 million pesos. Sa isang taon, ang natanggap ko po ay mga 4 million pesos. All of us say, wow! Sabihin ko po, 1, 2, 3, go! Wow! 4 million pesos, wow! 4 million pesos? Wow! I did not expect. Hindi ko po yan inasahan. But God kept the price. Pero ang Diyos ko ay tumupad sa kanyang pangako. When I needed the money, God opened the floodgates of heaven, poured out the money. Nung nakailangan ako ng pera, binusan ng Diyos ng lumawan na lalaga, binuhos ang pera. But in that year, our government changed the law. At sa tugod, sa taon na yun, pinalitan ko ng government ng Korea ang law, ang There batas. is a new law. Meron bagong batas. The cancer patient may pay only 5% for the hospital. Ang batas po nun is, kung ang sakit mo ay cancer, babayaran mo lang sa hospital bill mo is 5%. 95% of hospital fee government will pay. Ang 95% ng bill mo sa hospital, ang government ang magbabayad. Hallelujah. Amen. So with the 4 million pesos I bought the Innova, So gamit po ang 4 million pesos, nakabili po ako ng Innova. and I bought some church land in Mindanao. At nakabili po ako ng ilang mga lupa sa Mindanao. Also, I supported to build a second-story building in Bangladesh. Nasupport ko rin po ang pagtayo ng second-story building sa Bamban. I used to. Ginamit ko po lahat. Hallelujah. Amen. I experienced. Naranasan ko po. Even someone whom I did not know, he sent on me. Kaya yung taong hindi ko kilala, pinadala ako ng pera. Wow, 23% if I offer. How can I live? Malay sila, wow, 23% na binigay ko sa church, paano ba mabubuhay? But that is the way the Lord Jesus taught us Kaya yan ang daan na tinuturo ni Jesus sa atin to be rich. para maging Hallelujah. Amen. If you, the Lord will tell you and give you faith to it. Kung sinasabihan ka ng Panginoon ngayon at binigyan ka ng pananampalataya, sumunod ka. 100% I believe that you will be rich. Kasi 100% naniniwala ko kayo po ay yayaman. If the Lord does not give you faith, don't do it. Pero kung di mo kayo binigyan ng pananampalataya ng Diyos, huwag na kayo sumunod. Just pray, Lord, give me faith. Manalangin ka na lang, Lord, bigyan pananampalataya. Amen. Amen. I bless all of you to believe the way that the Lord Jesus taught us to be rich. May nagpapala ko kayo lahat na maniwala doon sa daan na tinuro ni Jesus Cristo. Also, I bless you to obey. May nagpapala ko rin po kayo na sumunod. And I bless all of you to be rich. At pinagpapala ko kayo lahat na yumaman. Amen. Amen. I want you to be rich. Gusto ko po kayong yumaman. Amen. I preach only one time a month. Nag-worship po ako isang beses lang sa isang buwan. And in order for me, for Sunday, I sit down at the back and listen. At sa second to fourth Sunday or fifth, nakaupo po ako sa likod nakikinig. Sometimes, my heart is painful. Minsan po masakit yung puso ko. Pastor's most personal offering. Yung mga pastor, dapat mag-preach nila laban sa offering. That is a way to be rich. Kasi yun ang daan para yumaman ang mga miyembro. People cannot be rich by
ko. My daughter do. Ginagawa ng aking anak. My daughter do. Ginagawa rin ng aking anak. My son will do. Yung anak ko, na lalaki, gagawin niya. My son will do in the future. Ang anak ko lalaki, gagawin niya sa future. Anyway, we obey. Okay? The Lord is giving the money. Pero gusto ko lang sabihin, ginagawa namin at binibigyan niya po kami ng pera ng Diyos. Second harvest. Pangalawa po pag-ani. The harvest of soul and spirit entering the kingdom. Ang pangalawang pag-ani, ito na po yung pag-ani ng ating espiritu at kaluluwa na siyang papasok sa kaharian ng Diyos. Before we say all of that, we have to think about the spirit harvest. So isipin po muna natin ang pag-ani ng espiritu. Matthew chapter 3, verse 11 to 12. Mateo chapter 3, verses 11 to 12. Magbasa po lahat. 1, 2, 3, go. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang pagtunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Amen. John says that Jesus will gather his brain into the body. So, hindi mo natin nabasa yung verse 12. Basahin po nga natin, 1, 2, 3, go. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin. Hindi man lamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo. Ngunit ang ipa ay susunugin sa amoy na di mamamatay kailanman. To say the time, do not read the whole verses, only read the underline. Sige po. Para kung makatipid po tayo sa oras, hindi natin papasahin yung buong scripture, yung mga naka-underline lang po. Who are the great Christians? Kung gano'n, sino ang mga Kristiyano na trigo? Great Christians are those who participate in the first resurrection when Jesus comes to the sky. Ang mga Kristiyano na trigo, sila ay ang makikidalo sa unang pagkabuhay sa muling pagbabalik ni Jesus. Revelation 20 verse 6. Sabi ko sa Revelation 20 verse 6, so inakaguhin lang po, 1, 2, 3, go. Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay. Sila'y maghahari sila kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Amen. Only great Christians will enter the kingdom of God and they will reign with Christ. So ang mga Kristiyano na trigo o kaya bukid, sila na po ang papasok sa kaharian ng Diyos at maghahari kasama ng Diyos. Philippians chapter 3 verse 11 and 12. Basahin na natin. Pilipos 3:11 to 12. 1, 2, 3, go. Muling bubuhayin. Sinisikap kong makamtan. Amen. Apostle Paul said, I do my best to participate in the first resurrection. Ito ang sinasabi ng Apostol Pablo. Sinisikap daw niya makamtan ang muling pagkabuhay. First resurrection is Christian's resurrection. Ang unang muling pagkabuhay, ito po ang muling pagkabuhay ng mga Kristiyano. After Christian's resurrection, 1,000 years later, unbelievers' resurrection will take place. Sa unang mabubuhay ang mga Kristiyano, lilipas ang 1,000 taon, tapos mabubuhay ang mga hindi mananampalataya. It means if you do not participate in the first resurrection, when Jesus comes to the sky, you will go to Hades and then go to the lake of fire. Ibig sabihin lang nito, sa muling pagbalik ng Panginoon, kung hindi ka muling nabuhay, sa muling unang pagkabuhay, pupunta ka sa Hades o sa Inferno. Now let us see the process. Tingnan mo natin yung proseso nito. How can we become the great Christians and enter the kingdom of God? Paano ba tayo magiging isang Kristiyanong trigo at makapasok sa kaharian ng Diyos? One, God formed us in the dust, soil of the ground. Una, nilikha po tayo ng Diyos gamit ang alabok. Two, God breathed into the atmosphere the breath of God, the Holy Spirit, and Adam became a living being. Pangalawa, pinilihan ng Diyos ang breath of life ang ilong ng tao at si Adan ay naging isang buhay na nilalang. The Holy Spirit came into Adam's body and created Adam's soul and spirit. So ang banal na Espiritu, pumasok siya sa katawan ni Adan at nilikha niya ang Espiritu at kaluluwa ni Adan. Zechariah chapter 12 verse 1. Tingnan mo natin sa Zechariah chapter 12 verse 1. 1, 2, 3, go. Ito ang mensahe
Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa tao. Amen. Amen. But because of Adam sin, all the human being, their spirit were dead. Pero dahil sa kasalanan na ginawa ni Adan, ang spirito ng tao ay namatay. The spiritual death means the separation from the life of God. Kapag sinabi mo natin na namatay ang spirito, ito ay naghiwalay. Nahiwalay tayo sa Diyos. But when we believe in Jesus Christ, then the Holy Spirit, the God gives us the Holy Spirit, and then revive our destiny. Pero kung nananampalataya kay Jesus, yung spirito na napatay, bubuhayin ulit yan ng banal na spirito. So our spirit is born again. Kaya sinasabi natin na yung spirito natin napatay ay muling nabuhay, born again. Number 6, even though our spirit is born again, but still our body is not born again because still our body is sinful. Sa panganin. So yung spirito natin napatay, muling nabuhay na born again na, okay na. Pero ang katawan po natin ay hindi pa siya namatay, makasalanan pa rin siya. When we believe in Jesus, our spirit receives the forgiveness, but still our body does not receive the forgiveness. Kapag tinanggap mo sa Kristo, yung spirito mo muling mabubuhay, napatawag na. Pero ang katawan natin ay hindi pa. Because of that, our body must die once. Kaya doon, ang katawan na to ay kailangan mamatay ng minsan. Because of the price of sin. Dahil sa kabayaran ng kasalanan. Romans chapter 8, 10. Basahin mo natin. 1, 2, 3, go. May nakanuringan po. 1, 2, 3, go. Mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan. If Christ, the Holy Spirit is in you, your body is subject to death because of sin. Kahit ang walang espiritu si Kristo ay nasa iyo, ang katawan mo mamamatay siya. Bakit? Dahil lang sa kasalanan. It means your body will die. Ibig sabihin ang katawan mo mamamatay. But your spirit is alive. Pero ang espiritu mo ay buhay. Born again. Born again. Hebrews 9:27. Hebrew chapter 9, verse 27. 1, 2, 3, go. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang pagbubuhay. People are destined to die once. Ang mga tao po ay itinakda na mamatay ng ilan? Minsan. Even Christians must die once. Kaya naman Kristiyano, kailangan mamatay ng once. Our bodies are still sinful. Kasi ang katawan po natin ay makasalanan pa rin. Does not receive the forgiveness. Hindi pa nakatanggap ng kapatawaran to. Because of them, we are sick sometimes. Kaya minsan, may sakit po tayo. And then our body must die once. Kaya ang katawan na to ay dapat minsan mamatay. Therefore, we need once resurrection. Kung mamamatay, ano yung kailangan? Muling pagkabuhay. Happy resurrection. Muling pagkabuhay ng katawan. So if our body will die, our spirit will come out. So pag namatay ang katawan mo na to, ang spirito mo na nasa loob ay lalabas. Then immediately the angel will bring down our spirit body. Kapag lumabas na yung spirito mo, yung anghel sa langit bababa, dadalhin niya ang katawan mong spirito. Then our spirit will enter the spirit body. Kung gano'n, ang spirito mo ay papasok sa katawan na dala ng anghel. The angel will take us to the third heaven. Tapos dadalhin ka na sa ikatlong langit. 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 5. Tara natin sa 2 Corinthians chapter 5, verses 1 to 5. Apostle Paul says about two bodies. Si Apostol Pablo, meron siyang pinapanggit dito na dalawang katawan. He said, if our earthly body will be destroyed, then we have a building from God, an eternal house in heaven. Sabi ng Apostol Pablo, kung ang katawan mo dito sa lupa ay masisira, mamamatay, ano daw meron? Meron ng katawan mula sa Diyos na nandun sa langit. Paul said, our fleshly body, earthly body, it was one. So itong katawan, tinawagin mo natin fleshly body. And he called these things, it was more. Sa verse 4, ang term is distant. And verse 5, Paul called our physical body what is mortal. Sa verse 5, tinutukoy naman ni Pablo itong katawan na to na mortal. But how did he call about our spirit body? Pero paano po tinukoy ni Pablo ang spiritual na katawan po natin? Verse 1, a building from God. Sabi niya sa verse 1, building mula sa Diyos. An eternal house in God, in heaven.
Our house in heaven. eternal na bahay sa langit. Our body is the house of the Spirit. Ang katawan po natin na to ay tahanan ng Espiritu. And heavenly dwelling. At heavenly dwelling. And also verse 4. Our heavenly dwelling. Meron din ang nilagay sa verse 4. Verse 5. Life. Sa verse 5, sabi niya, buhay. Paul called our spiritual body as life. Tinawag ni Pablo ang ating spiritual na katawan bilang buhay. That where is this life, the spiritual body right now? Kung gano'n, nasa kanyang buhay na to, ang spiritual na katawan na to ngayon. Because we are not dead yet. So our spirit body is in heaven, in God with Christ. So dahil ba tayo patay, hindi naman nung sila ng katawan na to, ang katawan na ibibigay ng Diyos ay nandun pa sa langit. So, for chapter 3, Colossians chapter 3, verse 3. 1, 2, 3, go. Inyong buhay. Amen. ang inyong buhay. Ang inyong buhay ay nasa Basahin mo natin na po. 1, 2, 3, go. Sapagkat mamatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Amen. So after our physical death, our spirit body will go to eternity. Kapag namatay mo ang ating katawan, ang spirito natin ay pumunta sa ikatlong langit. This third heaven is called a paradise. Ang ikatlong langit na to, tinatawag ko natin paraiso. 2 Corinthians 12, 2 and 4. Tingnan mo natin yan sa 2 Corinthians 12 verse 2. I quote up to 1, 2, 3, go. May dinala ako sa Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. Alam kong ang taong yun ay dinala sa paraiso. what is the third heaven? So ano dito? Ano ang ikatlong langit? That's a paradise. Paraiso. So we will live, we will live in the third heaven, and when Jesus is coming to the sky, we will come down together with Jesus. So kung nabalay mo tayo dito sa lupa, ang spirito natin pupunta sa ikatlong langit. Tapos sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, sasama tayo sa kanya sa lupa. 1 Thessalonians 3:13. Sa First Thessalonica, pinakagulit ng ko, 1, 2, 3, go. Sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang. When Jesus comes with the saints, Si Jesus, sa muling pagbabalik na, may kasama siya. Yun ang mga hinirang. 1 Corinthians 4:14. Unang, basahin ko natin ang 1 Corinthians, Thessalonians 4. 1, 2, 3, go. Bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. So when we are coming down with Jesus to the sky, then only Lord, the Holy Spirit will make our dead body again. So kapag ang banal na Espiritu, si Jesus po ay pabalik na dito sa lupa, di ba sasama tayo? Wala tayong pisikal na katawan. Yung banal na Espiritu, gagawin niya yung pisikal na katawan natin doon dito sa lupa. Romans 8:11. Sa Romans 8:11, yung nakakumit lang, go, Espiritu ng Diyos, siya ay muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan. The Holy Spirit will give life to our body. Ang banal na Espiritu po ang magbibigay buhay sa ating katawang may kamatayan. How does He make again? Paano ulit gagawin ng banal na Espiritu itong katawan natin? Ezekiel 37, verse 7 and 8. Basahin mo natin. 1, 2, 3, go. Nagpahayag na ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na umo at nabuo ang mga kalansay. Nakita ko sila'y nagkaroon ng lipid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Holy Spirit makes the bones come to me. So, kung na Espiritu, bubuuin ng ulit yung mga ulo. Then tendons and flesh appear, Tapos, magkakaroon ng mga lipid at mga laman. and skin cover. At matatakpan ng balat. But there is no breath, no life. Pero wala pa daw siyang hininga. Just like a mannequin. Mannequin. Parang mannequin. Then, when Jesus comes to the sky, this mannequin, made by the Holy Spirit, will go up first to the sky. So, parang bubuhay pa ng Espiritu ng mannequin. Wala pang buhay. Pero sa muli, pagbabalik ng Panginoon kasama ang Espiritu, itong katawan na ginawa ng Holy Spirit, aakyat siya. After that, those who are still alive, Christians,
rapture. 1 Thessalonians 4, 16 and 17. Basahin na natin sa 1 Thessalonians 4, 16, 17. Ilang bukit lang po. 1, 2, 3, go. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa ay titipunin sa alataan upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. How does the rapture take place? Paano po mangyayari ang rapture? Philippians 3:21. Sa Filipos 3:21, nakakuhet o ating katawang may kahinaan ay babaguhin, kanyang katawang maluwalhati. The Lord Jesus Christ will transform our body to a glorious body. So si mga Panginoon Hesus Kristo, itong katawan natin may hina ay kapalitan niya. Gagawin niya katawang maluwalhati. Then our earthly body, our spirit body will join together. Ibig sabihin, ang katawan mo sa lupa, ang spirito mo, ang bahay ng spirito mo ay magsasama. That is the resurrection of the body. Yan ang tinatawag natin resurrected body. Then we will become a great Christians. Kapag nangyari ito, tayo po ay isang Kristiyanong tribo. Then these Christians, great Christians, can enter the fourth heaven. At ang mga Kristiyanong naging tribo lamang ang makakapasok sa ating kaapat na langit. We will go to the fourth heaven and attend the Lamb's wedding. Pupunta po tayo sa fourth heaven at makakatent po tayo sa Lamb's wedding. Revelation 19, verse 9. Sa Revelation 19 verse 9, 1, Blessed are those. go! At sinabi sa amin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inanyayahan sa kasalan ng Kordero. Hallelujah. Amen. Lamb's wedding will take place 45 days. Ang kasalan ko ng Kordero, nangyayari ito ng 45 days. After 45 days, we will come down to earth Kalipas mo ng 45 days na ito, babalik tayo ulit dito sa lupa. with Jesus and the angels. Kasama si Jesus at ang mga anghel. So when we are in heaven, 45 days, what will happen on the earth? So habang ano tayo sa kasalan ng 45 days sa langit, ano nangyayari dito sa lupa? Revelation chapter 16, there will be 7 bowls of judgment. Sa Revelation chapter 16, meron po 7 bowls ng pagbuhong. During the 45 days, there will be 7 days. So sa 45 days na yan, nasa langit po tayo, meron pitong bagay na mangyayari dito sa lupa. All the people who are resurrected will have the holy. Ang mga tao kung hindi muli nabuhay, magkakaroon sila ng mga pigsa. And then the sea water will change to the blood. At ang tubig mo ng dagat, magiging dugo. River and springs will turn to blood. Ang mga ilog at spring, bukal ng tubig ay magiging dugo. And the sun will become 7 times hotter. At yung araw ay iinit ng 7 times. It will burn the animals and the men. Susunogin niya ang mga tao at mga hayop. And Antichrist's kingdom will become very dark. At ang kaharian po ng mga Antichrist ay magiging sobrang dilim. And all of them have a pain all over. At lahat po sila ay mayroong maramdaman na sakit sa katawan. And Antichrist will send the envoys to other countries and prepare Armageddon war. At yung Antichrist ito, magpapadala sila ng mga envoys sa iba't ibang mga bansa at magre-ready na sila para sa Armageddon War. And Antichrist will come to Armageddon to Jerusalem and then attack Jerusalem. So ang mga Armageddon pupunta po sa Jerusalem at magkakaroon ng war. And then suddenly there is a light from heaven and Jesus is coming down with us. At sa oras na bigla, magkakaroon ng liwanag mula sa langit at si Jesus po ay bababa. When Jesus is coming down, there will be great suffering on earth. Kapag bumalik po si Jesus sa araw na yun, yun po ang greatest day on earth. All the cities and towns in the world, including the Philippines, will collapse by this earthquake. Lahat po ng mga lungsod sa buong bansa kahit sa Pilipinas, ito po ay gigibak at mawawala. And then from heaven, around 45 kilograms of hailstone will come down and kill the animals. At mula sa langit, mahuhulog po ang 45 kilos ng hail, yellow. Then Jesus is coming and stay on Mount Olive. Tapos lalabas si Jesus, tatayo siya sa taas ng bundok ng Olivo. Then Antichrist army all become ready.
po yung Armageddon. Then Jesus was transferred from Mount Olive to Mount Sinai. Nilipat ng si Jesus mula sa Mount of Olives, pumunta siya sa Mount Sinai. Jesus stayed, opened the mouth and speaks. Bubuksan po Jesus ang kanyang bibig at siya po ay magsasalita. And words become a plain. At yung salita po ni Jesus ay magiging mga salot. Zechariah 14:4-5 describe. Dinidescribe po niya sa Zechariah 14:4-5. Basahin po natin together. 1, 2, 3, go. Sa araw na iyon, tatayo si Yahweh sa bundok ng mga olivo sa gawing silangan ng Jerusalem. Magkakaroon ng maluwang na nipis sa gitna ng bundok at si Yahweh ay darating na kasama ang kanyang mga anghel. And 14:12. Go. Ang mga lulusong sa Jerusalem ay pananaluhan ni Yahweh ng kakilang-kilabot na sakit. Buhay pa sila ay mabubulok na ang kanilang laman, mata at tila. So all the armies of Antichrist will run away to the Armageddon. Then suddenly their face will rot, their eyes will run, their tongue will rot. Sa mga army po ng mga anti-Christ, tatakbo sila, magtatapos doon sa Armageddon, pero mangyayari doon, mabubulok bigla ang kanilang laman, mata at tila. Because of the great pain and panic, they will kill each other. At dahil sa sobrang tindi ng sakit, magpapatayan po sila. All will die in one. At lahat po sila ay mamamatay sa Armageddon. And Jesus will establish His kingdom. Pagkatapos po nun, itatayo ni Jesus ang kanyang kaharian. Then we will enter the kingdom of Christ and live here 1,000 years. Papasok po tayo sa kaharian ni Kristo at maghahari, mabubuhay ng 1,000 taon. 1,000 years we will be the kings in the church. Sa 1,000 taon na yan, tayo po ay magiging mga hari. Some will be Parliamentarian, some will be mayors, some will be governors, and we will reign. Sa totoong maghahari po tayo bilang mga barangay captain, mga mayor, governor sa iba. Revelation chapter 20 verse 6. Pasahin mo natin sa 20 verse 6, ang abuhin mo, sila'y maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. After 1,000 years, Satan will go to the lake of fire. Kalipas mo na 1,000 taon na to, si Satanas ay papasok na sa lake All of the fire. satanic angels also go there. Kaya po yung mga anghel ni Satanas. And all the people in the hell, Hades will go there. Kahit lahat po ng mga tao na nasa Hades ay uhulog na sa impyerno. But only resurrected Christians will enter the third heaven of paradise, live here forever with God. Pero ang mga Kristiyano lang na muling nabuhay, sila ang papasok sa ikatlong langit at magbuhay magpakailanman kasama si Jesus. Hallelujah. Amen. Only 2 minutes. Conclusion. 2 minuto na po, conclusion. We must be the great Christians Kailangan maging mga Kristiyano tayo na tribo and enter the kingdom of God. para makapasok tayo sa langit. If we want to enter the kingdom of God, number one, Kung gusto mo natin makapasok sa langit, una, believe Jesus took away my sins. mananampalataya ka na kinuha na ni Jesus ang kasalanan mo. Number two, expect the resurrected body. Pangarapin mo ang katawang muling nabuhay. Number three, receive the Holy Spirit and then obey the teaching of the Holy Spirit. Pangalawa, tanggapin mo ang banal na Espiritu at ang turo ng banal na Espiritu. Number four, hear the sound of archangel's trumpet Pang-apat, pakinggan mo ang pagtugtog ng trompeta ng Archangel. and participate in the first resurrection. At makidalo ka sa first resurrection. And then receive the resurrection. At tanggapin mo rin ang katawang muling nabuhay. And then you have to rule, reign 1,000 years in the millennium kingdom. At tayo po ay maghahari ng 1,000 taon kasama si Jesus sa kanyang kaharian. After that, enter the paradise of the heaven and live happily ever after. Pagkatapos, tayo po ay papasok sa ikatlong langit at bumuhay na masaya magpakailanman. Maybe some teachings are not difficult today. Alam ko po na medyo mahirap po ang ating teaching today. But at least you should have this knowledge. Pero kailangan na sa atin po ang kaalaman nito. Hallelujah. Amen. May God bless you. Nawag palagi po kayo ng Diyos.
Yan, bilang response mo natin doon sa preaching today. Pwede mo natin ang isang kanta na nagsasabi, Lord, I offer you my life. So, hinihingi lang ng Panginoon yung buhay ko natin. Hindi lang yung pera natin. Kung kaya natin ibigay yung buhay natin, parang hindi natin ibigay yung pera natin o yung mga kagaya na meron tayo. Buhay na natin yung ibigay natin, di ba? Mas mahalaga yung buhay kaysa sa mga pamilya. So,